Po sa mga pangalawang hari, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang talatang 7, may isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran sa utang. Sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroon sa bahay mo? Sumagot ang babae, wala po. Maliban lang sa kaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan o lalagyan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo at isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang inutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi ng isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan o lalagyan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan o lalagyan, at tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ngayon, ito pong ating binasa ngayong gabi ay isang kwento ng isang byuda. Ang kanyang asawa nung nabubuhay pa ay kasama ni propeta Elijah, no? At itong si Eliseo ay naging kasama din niya. At ang nangyari, itong asawa ng byuda ay namatay, at sa pagpunta ni Eliseo sa bahay nila, sinabi ng byudang babae na patay na po ang inyong lingkod o yung kanyang asawa. At sinabi din ng babae kung gaano niya iginalang, minahal, sinunod ang ating Panginoon hanggang siya ay mamatay. Ngayon, ang sabi ng babae kay Eliseo, pumunta po dito yung pinagkakautangan ng aking asawa. At bilang kabayaran po ng aming utang, ay hinihingi po yung aking dalawang anak. Ngayon, bilang isang nanay o tatay, halimbawa po, hindi kayang dibdibin ng isang magulang na ang kanyang mga anak ay mawalay sa kanya. Noong mga panahong noon, uso po yung tinatawag na pagbabayad ng mga anak ng utang ng mga magulang sa panahon ng Israel. Kaya nga ibabayad yung dalawang anak niya. Ngayon, ayaw ng magulang sapagkat para sa kanya masakit mawalay sa kanya ang kanyang mga anak. Kaya nung siya ay kinausap ni Eliseo, ang sabi ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ang sabi ng babaeng byuda, meron po ako ditong konting langis. At ang sabi ni Eliseo, manghiram ka ng mga lalagyan sa mga kapitbahay. Lahat ay hiraman mo, no? At dalhin mo sa loob ng bahay. At ganun nga ang ginawa ng nanay, inutusan niya yung kanyang mga anak at yung mga anak at siya ay humanap ng mga lalagyan at dinala sa loob ng bahay. Ngayon, nang nadala na yung mga lalagyan sa loob ng bahay, nagsimula si Elijah gumawa ng milagro. Ang milagro na nangyari dun sa konting langis, lahat ng lalagyan na inilagay nila sa loob ng kanilang bahay pagkasara ng pinto, napuno ng langis. Ito po ay isang himala na ginawa ng Diyos kay propeta Eliseo para ipakita sa byuda kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga lingkod, na kahit wala na sa lupang ito, nagpatuloy ang grasya ng Diyos at ibinuhos dun sa byuda sa kanyang pamilya. Kaya tuwang-tuwa yung nanay, no? At ang sabi ni Eliseo sa kanya, ngayon napuno na ang lahat ng lalagyan ng langis. Gawin mo ay ganito, ibenta mo ang mga yan at bayaran mo ang iyong utang.
At ganon ang ginawa ng byuda. At ang sabi ni Eliseo, ito ang pinakamagandang part, ang natira ay sasapat sa inyong pangangailangan. Ang ibig sabihin ni Elijah ay gawin mo kung ano ang magagawa mo upang ang perang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo sa pagbebenta ng mga langis ay kumita at makatulong ito para sa iyong hanap, para sa iyong pamilya at nang meron kayong kanin araw-araw. Ngayon, nakita po natin dito sa kwentong ito ang isang pangyayari na kung saan ang lingkod ng Diyos o yung mga taong nanampalataya sa Diyos kailanman ay hindi kinalimutan ng ating Panginoon. Hindi kailanman ang Diyos ay nakalilimot sa mga taong sa Kanya ay nagmamahal at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yan po ang grasya ng Diyos. Yung mabuhay lang po tayo nang meron po tayong lakas, hininga, na hindi tayo bumibili ng oxygen sa mga hospital. Isang biyaya na po ng Diyos yun upang pasalamatan natin ang Diyos na tayo ay buhay sa araw na ito. Kaya alam niyo po, ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos ang ating buhay. At sabihin natin sa Panginoon, kaya ko ang sarili ko, malakas ako, hindi ko kailangan ang mga kapitbahay ko, hindi ko kailangan ng mga mahal ko sa buhay, kaya kong mabuhay kahit mag-isa, kahit wala sila. Hindi po ganun ang nangyari dun sa byuda. Mahal na mahal niya yung kanyang dalawang anak at ayaw niyang mawalay sa kanya ang kanyang dalawang anak kahit naghihirap sila. Nagsasama-sama sila kahit kung ano ang kainin nila at walang iwanan. Yan po ang nangyari. At sakto dumating si Eliseo at sinabi sa kanya, ano ang meron ka, ano ang maitutulong ko sa iyo. Ngayong gabi, hahatiin natin yung ating pag-aaral sa tatlong bahagi. Uunahin natin, number 1, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na pagpapala. Unahin ko po Number 1, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na pagpapala. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na patotoo. At pangatlo, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na tagumpay. Unahin po natin yung ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na pagpapala. Sabi sa verse 1 hanggang 3, nung kumatok si Eliseo sa bahay ng byuda, sinabi ng byuda kay Eliseo kung gaano katapat ang kanyang asawa na naglilingkod sa Diyos nung nabubuhay pa. Ngunit nung namatay yung kanyang asawa, nalaman niya na meron silang malaking pagkakautang sa taong gustong kumuha ng kanilang dalawang anak bilang kabayaran ng kanilang utang. At ayaw din ni Eliseo at naramdaman din ni Propeta Eliseo ang pangungulila ng nanay na byuda na walan na nga siya ng asawa, mawawalan pa siya ng anak. Kaya para sa kanya, malungkot na bahagi yun ng kanyang buhay. Mahirap na kami, Panginoon. At kung mawawala pa tong mga anak ko, at nawala pa ang asawa ko, hindi ko kayang mabuhay mag-isa. Maaaring ganoon ang maging damdamin ng byuda. Pero ganoon pa man, sinabi rito ni Eliseo sa kanya, bilang pangako ng Diyos sa kanya, na ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na pagpapala. Ang sabi ni Eliseo sa kanya, anong meron ka sa bahay mo? Kaunting langis. Yung kaunting langis niya yun ay hindi sasapat para mabayaran niya ang lahat ng utang na pinagkakautangan ng kanyang asawa. Ganun pa man ang sabi ni Eliseo sa kanya, humiram ka ng mga lalagyan. Lahat hiraman mo mga kapitbahay mo. At ginawa ng babae yun. At nung ginawa ng babae yun, pinakita ng Diyos kay Eliseo kung paano niya pagpapalain ang kanyang lingkod na namatay na asawa ng byuda. At ang sabi po sa Hebreo chapter 6 verse 10, ang sabi sa Hebrew chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that you may minister to the saints and do minister. Hindi po kailanman kalilimutan ng Diyos ang ating ginawang mabuti na may kasamang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Ganyan po humusga at ganyan po humatol ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Yun din po ang babalik sa atin.
Nung ginawa nung lalaking asawa ng byuda, na ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawang mabuti sa kanyang kapwa, nung siya ay nawala, ang sumunod, no, na pagpapala na binigay ng Diyos ay nakamit ng kanyang pamilya. Kaya kung tayo po ay may ginagawa mga bagay ngayon, huwag po tayong mapagod kung ginagawa natin ito ng may pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat darating sa punto ng buhay po natin, no, kahit na po tayo ay buhay pa o mawala man tayo sa mundong ito, hindi kalilimutan kailanman ng Diyos ang kanyang mga anak. Dito makikita po natin yung isang pangako. Number 1, dito sa ang Diyos, no, ay hindi nakalilimot sa kanyang lingkod at ang paglilingkod niya ay may hatid na pagpapala. At makikita po natin ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi nakalimot. Sabi sa mga awit 37 verse 25 hanggang 26, I have been young and now I am old, sabi ni David. Nung aking kabataan hanggang ngayon ay ako'y tumanda, sabi niya, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Hindi kailanman nakita ni David ng kanyang kabataan hanggang kanyang pagtanda niya na siya ay pinabayaan ng Diyos at naging pulubi at naging mahirap, no? At ang sabi po rito sa 26, He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. Sabi sa Tagalog, ako ay naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang matuwid ay palaging nagbibigay, no? Ang matuwid ay palaging nagbibigay. Minsan nga niloloko pa eh. Pero patuloy pa rin siyang nagbibigay dahil ginagawa niya ito sa Panginoon. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram. At ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. So pinakita rito ni Haring David kung paano yung pangako ng Diyos kailanman ay talagang hindi makakalimutan. Tutuparin at tutuparin ng Diyos to sa atin, o kundi man sa atin, sa susunod nating mga henerasyon, sa ating mga anak, no? At pangalawa, yung provision, no? Yung provision ng pangangailangan ng pamilyang ito ay ibinigay ng Diyos. Sa maliit na meron po tayo, kaya po itong paramihin ng Diyos. Ang ginawa ni Eliseo, yung konting langis na ipinakita niya dun, yung konting langis na ipinakita ng byuda kay Eliseo, ang ginawa ng Diyos, nung isinara yung pintuan, pinarami niya ito. No? Pinarami niya yung langis upang makasapat, mabayaran nila yung utang nila at makakain sila sa araw-araw. Ganyang kabuti ang Panginoon. Natatandaan po natin, no, yung provision na binigay ng Diyos nung si Jesus po ay nagpakain ng 5,000 na mababasa po natin sa Mateo 14, na kung saan po dun sa 5 tinapay at 2 isda, napakain po ang 5,000. 5,000 tao napakain sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Imposible po yun. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos, dun sa maliit na bahagi ng pagkain yon, nagawa ng Diyos paramihin at mapakain ng iba. Yun ang ginawa ng Diyos dito sa babaeng byuda. Kaya kung anuman meron po tayo, kahit maliit na bagay lang po ito, pero kung tayo po ay hindi magdadamot sa Panginoon, kaya po ng Diyos paramihin ang meron tayo kahit kakaunti. Ito ay pasalamatan natin sa Panginoon. Pangatlo, hindi lang yung provision ang pinakita, kundi yung potential. Nung makita ni Eliseo na napuno niya na ang lahat ng mga lalagyan ng langis, ito ay isang potensyal para ito ay maibenta sa mas malaking halaga. At ang sabi ni Eliseo, yung matitira sa mapagbabayaran mong utang, sasapat sa inyong pangangailangan. Sa makatuwid, nagbigay si Eliseo ng pwedeng pagkakitaan ng babaeng byuda. Kasi po, ang sabi ni Eliseo sa kanya, mababayaran mo ang lahat ng iyong utang at may sosobra pa. Nasa iyo na ngayon kung ano ang gagawin mo
sa natira mong pera. Ngayon, yung babaeng byuda, alam niya kung gaano kahalaga ang bawat sentimo na dadaan sa kanyang mga kamay. Dahil naranasan niyang maghirap, mawalan ng salapi, at ang tanging natira sa kanya ay kakaunting langis. Kung ganito ang naging senaryo ng buhay ng byudang ito, pahahalagahan niya ang pera. Lalo't ang pinanggalingan ng perang yan ay galing sa Panginoon. Kung ang perang pinanggalingan ay galing sa mabuti, pahahalagahan ng tao ang salaping yon. Hindi niya ito wawaldasin sa walang kabuluhan, kundi sasabihin niya, gagawa ako ng paraan para ang perang natirang ito ay magpatuloy at meron kaming kanin, kakainin araw-araw. Kaya marahil ang ginawa ng babaeng byuda dun sa natirang pera, isang potensyal para gamitin sa pagninegosyo. At syempre dahil langis ang kanyang naibenta, sa makatwid, pwedeng gawin niyang ituloy ang negosyo sa paglalangis. Nakuha niyo po? Kasi dun siya nakilala eh. Nakilala siya sa pagbebenta ng mga langis. At dahil nakilala siya sa pagbebenta ng mga langis, isang potensyal yun para magpatuloy siya at yun ang gawin niyang negosyo. Kaya kung ano man po ang binuksan ng Diyos na negosyo sa atin ngayon, at nakita po natin na ito ay kumikita, pagyamanin po ninyo yan. At diyan kayo aasenso. Diyan kayo pagpapalain ng Diyos. Diyan po kami nagsimula ng aking asawa. Nung pumasok kami sa real estate, walang-wala po talaga kami. As in zero. Sinabi namin, paano Panginoon kung wala kaming benta? Eh di wala rin kaming commission. Pero hindi ginawa ng Diyos pabayaan ang aming panalangin. Sa kaunting kinikita namin sa real estate, ang ginawa ng Diyos, pinarami ito. Nung pinarami ito ng pinarami ng Panginoon, ang sabi namin mag-asawa sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo at bigyan kami ng karunungan para maparami pa ito at maging good steward kami ng mga pananalaping ipinagkatiwala nyo sa amin. Kaya ang ginawa namin ay bumili kami ng mga lupa at pinapatayuan namin ng bahay. At saka ito ay binibenta. Nakatulong kami sa mga manggagawa ng bahay para magkaroon sila ng pagkain nila sa araw-araw. Lalo nung panahon ng pandemic, ito yung taon na kung saan nagsimula kaming mag-build and sell. Ang sabi ng mga manggagawa sa amin, Sir Abel, Ma'am Joy, ituloy niyo po yung pagtatayo ng bahay kasi wala po kaming pagkukuhanan ng aming kakanin. Sana po wag pong huminto yung project nyo. Sana magpatuloy po yung pagtatayo nyo ng bahay para meron po kaming kainin ng aming mga pamilya. Naawa kaming mag-asawa. At ang sabi namin sa Panginoon, Panginoon, ituloy nyo po matapos namin itong mga project na ito upang merong kanin itong mga trabahador na ito at meron silang dalhin sa kanilang pamilya. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Kaya itong byudang ito, marahil yung natira niyang pera, ininegosyo niya at ginamit niya muli sa pagkuha ng mga langis at yung naging negosyo niya marahil ay yung pagbebenta ng langis sapagkat diyan siya nakilala. Nakuha niyo po? Okay. Pangalawa, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na patotoo. Yung paglilingkod sa Diyos, meron pong hatid na patotoo. Mula sa paglilingkod ng asawa ng byuda, nakita ng asawa niya at ng kanyang mga anak kung gaano kaseryoso ang tatay nila na naglingkod sa Panginoon. Kahit sa kahirapan ng kanilang buhay, hindi naging hadlang na sila po ay makalimot sa Panginoon. Nakuha niyo po? Hindi sila nakalimot sa Panginoon. Kaya itong tatay naging magandang ehemplo sa kanyang asawa at sa kanyang dalawang anak. Makikita niyo po nung inutusan ng nanay yung mga anak, hindi na po nagreklamo yung mga anak. Kaagad silang sumunod sa nanay nila. Alam niyo, ang mga kabataan ngayon, kapag inutusan mo lang ng konti, sasabihin sa iyo, mamaya na, marami pa akong ginagawa. Eh wala naman siyang ginagawa. Ano? Maraming dahilan ng mga kabataan kapag inutusan ng magulang, hindi kaagad sumusunod. Matigas ang ulo. Pero itong dalawang batang ito na anak ng byuda,
Nakita nila sa tatay nila kung gaano ang tatay nila naglingkod, sumunod at nagmahal sa Panginoon. Kaya naging patotoo yung tatay sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. At dito nakita po natin na ang patotoo niya ay tunay nang bigay sa kanila ng malakas na impluwensya para sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dun sa verse 4, 5 and 6, makikita po natin, nung pumasok yung mga anak sa bahay, no, isinara nila yung pinto at nagtulong-tulong po sila para mapuno nila ng langis yung mga lalagyan. No? At nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi ng isa sa kanyang mga anak, sabi niya, Nay, wala na pong lalagyan, napuno na po lahat. Huminto yung langis. Huminto yung langis. Ang ibig sabihin, hindi po huminto ang pagpapala ng Diyos. Dahil nung huminto yung langis na yon, ito yung hudyat para magsimula siya ng isang panibagong buhay. Ng isang buhay na walang utang. Ng isang buhay na kung saan masaya sila ng kanyang pamilya, na hindi na mabebenta yung mga anak niya at hindi mawawalay sa kanya. At nakita ng Diyos na sa abang kalagayan ng babaeng byuda, magsisimula ka sa buhay mo ng masaya, pinagpala, at magmamahalan kayo ng inyong pamilya. Kaya napakasarap na kasama po natin ang ating mga anak sa gawain ng Panginoon. Sapagkat sa gawain ng Panginoon, may tuturo natin sa ating mga anak kung gaano kahalagang unahin ng Panginoon at kailanman hindi pababayaan ng Diyos ang mga anak niyang sa Kanya ay nagtatapat. Kaya naging patotoo yung tatay niya sa kanyang pamilya at ang pamilya nila ay dinalaw ni Eliseo. At sa pagdalaw ni Eliseo, nakita niya ang kalagayan ng mag-inang ito. Kaya tinulungan ng Diyos ang mag-inang ito para pagpalain ng Panginoon. At nakita niya ito na ang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos na ginawa dun sa lingkod ng Diyos sa asawa ng byuda ay nagpakita ng malaking patotoo sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak upang ang pamilyang ito ay makapagpatuloy at sumunod sa kalooban ng Panginoon. May sinabi sa Biblia, na ang sabi sa Biblia, sa Isaiah 49:15, ito po ang sabi sa Isaiah 49:15, pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na sumususo? Ibig sabihin yung sanggol, no? Makakalimutan ba ng ina na yung kanyang sanggol na sumususo sa kanya? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimut, no, ang isang ina. Pero ako, ang sabi ng Diyos, ako ay hindi makakalimot sa inyo. Ganyan po ang sinabi ng Panginoon. Kung ang isang nanay na nagpapasuso ng bata ay makalimot magpasuso sa kanyang anak, naubusan ng gatas, no? Pero kailanman ang sabi ng Diyos, ako ay hindi makakalimot sa inyo. Sinabi po ng Diyos yan sa Isaiah 49:15. Kaya itong talatang ito ay laging pinapaalala ng Diyos sa akin na sa anumang sitwasyon ng buhay ko, ng aking pamilya, no, na dinaanan po namin, ang sabi ko, Panginoon, alam ko na hindi mo kami pababayaan. Alam nyo, hindi po tayo pababayaan ng Diyos sapagkat inuna natin ang Diyos. Minahal natin ang Diyos ng higit sa ating sarili. Ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa ating asawa, sa ating mga anak. Ang balik ng mga bagay na ginagawa natin yan, sa pagdating ng tamang panahon, aani po tayo ng isang maganda, respetadong pamilya. Bakit? Sapagkat inuna natin ituro sa ating mga anak ang magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ang unang dapat magturo ng mabuting asal sa ating mga anak ay walang iba kundi ang nanay at tatay sa loob ng tahanan. Hindi po pwedeng iasa ang mabuting asal ng ating mga anak sa ating mga tagapagturo ng ating mga anak. Hindi natin pwedeng iasa yung ating mga anak sa ating mga teacher, sa mga taong nakakasama niya, at sa trabahong makapupuntahan niya. Kailangan dito pa lang sa loob ng bahay, matutunan na ng mga anak natin gumalang, rumispeto, magmahal, umunawa, at magpatawad sa isa't isa. Yan ang itinuro nung tatay, no,
na kasama ni Eliseo at ni Elijah dito sa kanyang pamilya. Ngayon, kung marami kang naging pagkukulang sa iyong pamilya, nakalimutan mong dalhin ang iyong mga anak sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayong mag-umpisa. Sapagkat ito ang ginawa ng Diyos sa byuda. Magsisimula ka sa buhay mo ng isang masayang buhay, may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, at pagkakalooban kita ng iyong magiging hanap buhay, na hindi ka magugutom habang kayo ay nabubuhay. Yan ang naging patotoo ng tatay. Pangatlo, ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na tagumpay. Ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na tagumpay. Sabi sa verse 6 saka 7, nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan o lalagyan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan, at tumigil ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo, may matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ngayon, nakita po natin na ang paglilingkod sa Diyos, ay may hatid na pagpapala. Ang paglilingkod sa Diyos ay may hatid na patotoo. Ngayon naman po, ang paglilingkod sa Panginoon ay may hatid na tagumpay. Anong tagumpay ang nakita natin sa buhay ng mag-inang ito? Nabayaran nila ang mga utang nila. Hindi po totoo na hindi nangungutang ang isang tao, no? Kahit ako po noon ay nakaranas mangutang. Nakaranas din po kami mangutang. Pero ang maganda, kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, marunong kang magbayad ng utang. Nakuha niyo po? Sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay ng pambayad natin sa ating mga utang. Kaya kapag may nahawakang pera, dapat isipin din natin kung meron tayong mga bayarin na dapat bayaran o utang sa ating kapwa. Para naman itong mga taong ito ay hindi mag-isip ng masama sa atin. Kasi po yung mga hindi mananampalataya, hindi po kayo yon. Meron po kasi yung mga tao na kapag ka nangutang at nagkaroon ng pera, nakalimutan ng utang. Nagpakasaya, pasyal dito, pasyal doon, pero may utang na hindi binabayaran. Kaya ang dating sa kanyang mga kapitbahay, pasyal ng pasyal, kung saan-saan pumupunta, panay ang bili, kung ano-ano binibili, pero yung utang, hindi mabayaran. Pero tayo po mga Kristiyano, hindi yun ang itinuro ng Diyos sa atin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita at mababayaran mo ang iyong mga utang. Kaya tayo pong mga mananampalataya, huwag po tayong hindi nagbabayad ng ating utang. Sapagkat mapapahiya po tayo sa Diyos at mapapahiya po tayo sa ating mga kapitbahay o kung sino man yung ating inutangan. Kaya nung nanghiram ng mga lalagyan, itong babaeng byuda at ng kanyang mga anak, hindi sila nahirapan sapagkat alam naman ng mga kapitbahay nila na wala silang pambayad, ng utang o kung may utang man sila doon. Kaya ang ginawa ng mga kapitbahay sa awa sa kanya, hindi naman nila hiniraman ng pera yung kapitbahay, kundi ang hiniram lang ay lalagyan, pinahiram sila ng lalagyan na hindi alam ng mga kapitbahay na yung palang lalagyan na yun ay paglalagyan ng mga pagpapala ng Diyos. Kaya sa loob ng bahay po natin, ay idalangin po natin, sabihin natin, Panginoon, itong aking hanap buhay, pagpalain mo. Kung ikaw ay negosyante, Lord, pagpalain mo itong negosyo kong ito, Panginoon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, Lord, pagpalain mo ang trabaho ko, Panginoon. At maging maganda ang aking production para sa kumpanya. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming kalusugan. Pagpalain mo, Panginoon, ang pag-aaral ng aming mga anak. Tulungan mo kami mabayaran namin ang aming mga bayarin, buwan-buwan. Tulungan mo. Alam nyo, hindi po masamang hingin yan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang ating tatay, ang ating Ama sa langit. Kaya wag po tayong mahihiyang lumapit sa Diyos sa mga pangangailangan natin.
no? Kaya sabi ng biyudang ito, marahil matagal na siyang nananalangin sa Diyos at sinagot siya ng Diyos sa kanyang panalangin, dumalaw sa kanya si Eliseo. Walang dalang pera si Eliseo. Pero ang sabi ni Eliseo sa kanya, ni Prophet Eliseo, anong meron ka sa loob ng bahay? Sa bahay natin, tignan po natin, baka meron pong mga bagay na meron tayo sa loob ng bahay na pwede nating gawing pera. Halimbawa po, meron kayong mga hindi na ginagamit na damit, sapatos, o kung anong pa yung mga item sa loob ng bahay na kung saan nakaimbak lang sa loob ng bahay at di nagagamit. Pwede nyo po yung ibenta sa garage sale. No? O nakakita kayo ng ibang mga bagay sa loob ng bahay na pwedeng gawing negosyo. Marunong ka palang magluto. No? Nagkaroon ka ng puhunan. Nagtinda ka ng pagkain sa harap ng bahay. O, di ba? Kaya sa loob ng bahay, ang bawat pamilya, may mga bagay na makikita ang Diyos na pwedeng pagkakitaan. At pagpapalain tayo ng Diyos doon. No? Kaya kung ano man talento meron tayo na ibinigay ng Diyos. Marunong ka ng mekaniko, marunong kang magluto, no? Marunong kang magsalita, no? Marahil itong babaeng ito ay palakwento sa kanyang mga kapitbahay. Kaya hindi naging mahirap para sa kanya na ibenta yung mga langis sa kanyang mga kapitbahay. No? Kaya dito makikita po natin na walang sinayang na oras ang byuda at ang kanyang mga anak para ibenta yung mga langis. Kung dati ay chismosa po tayo, na nasa labas tayo ng ating bahay para makipagdaldalan lamang sa ating mga kapitbahay, ngayon gamitin mo yan nung ikaw ay naging Kristiyano na, gamitin mo yung pagiging chismosa, no, sa pagbebenta para magkapera. O gamitin natin yung ating mga bibig sa pagninegosyo. Yun po ang itinuturo ng Diyos. Kasi sa Diyos, hindi dapat tayo magsayang ng araw nang hindi po tayo naging produktibo. Kaya mahalaga po na makita sa buhay po natin ang kahalagahan ng oras. Kaya itong biyudang ito, natutunan niya, no, magbayad ng utang. Sapagkat yun ang inutos ng Diyos sa kanya. Magbayad ng utang. Ginawa niya yun. No? Pangalawa, natutunan niyang magnegosyo. Ang sabi ni Eliseo sa kanya, yung natira na pagbentahan mo, makasasapat sa inyong pangangailangan. Marahil nag-isip yung byuda, ano kaya ang gagawin ko sa natirang pera? Dahil nakilala ko sa paglalangis, bibili uli ako ng langis para gawin kong negosyo. At makasasapat ito para sa aming pangangailangan. Marahil yun ang inisip niya. Doon siya nakilala Kaya tinuloy lang niya yun. No? Nakaranas sila na hindi na mabaon sa utang. Naranasan nila. Kasi pinagpala na sila ng Diyos. Meron na silang maintenance. Meron na silang pera pwedeng ingatan at palaguin. Ang mahirap mag-maintain kung wala kang i-maintain. Dahil pinagpala sila ng Diyos sa pinansyal na bagay, yung perang natira sa kanila, pinarami nila. Sana ganun ang maging kaisipan po natin. Kapag nakahawak tayo ng pera, huwag ubos-ubos biyaya. Ang problema sa mga Pilipino, pag nakahawak ng pera, no, bili dito, bili doon. Yung mga binili nila balang araw, hindi na nila kakailanganin. Natambak sa loob ng bahay. Pag kailangan sila ng pera, ibebenta nila lahat yung binili nilang yon. Ang maganda niya kapag meron tayong sumobrang pera, gawin po nating inegosyo. Sa negosyo, kikita ka kahit papano. Bumabalik ang pera. Araw-araw ang tao mayroong ginagastos, kinakain araw-araw. Kaya hindi pwede na yung isang araw, hindi kikita ang isang tao kasi meron siyang pangangailangan, meron siyang gastusin araw-araw. Kaya ang gagawin ng babaeng niya para hindi na mangyaring maghirap sila dahil naranasan niyang maghirap at ang natira sa kanila ay konting langis, ayaw ko nang dumating doon sa paghihirap na yun. Kaya gagawa ko ng paraan para itong natirang perang ito, patapos ko makapagbayad ng utang, ay dumami at makatulong sa aking pamilya. Yun ang ginawa ng babaeng byuda.
Naghatid ito ng tagumpay sa kanilang pamilya. Yung pagpapala ng Diyos, no, sa lingkod niya, sa asawa ng byuda, ay hindi nawalan ng kabuluhan at sila ay pinagpala ng Diyos, naging patotoo ang tatay sa kanyang pamilya at naging matagumpay ang kanilang pamilya. Ngayon, ang sabi po sa Mateo, no? 25 verse 21. Ito ay tungkol sa good stewardship, no? Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin, at dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika, makipagbahagi ka sa aking kaligayahan. Yun ang ginawa ng mag-inang ito. Natutulan nila sa kanilang tatay, sa asawa ng byuda, na unahin ng Diyos at maging matapat sa mga kauntimang bagay, meron sila. Kaya ang Diyos ay nagpala sa buhay nila sapagkat kailanman hindi sila nakalimot sa Diyos. At ang sabi sa Joshua chapter 1, verse 8 and 9, this book of the law, itong libro ng mga kasulatan, sabi niya, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I command you, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with you, whithersoever thou goest. Kahit saan tayo magpunta, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay ang ating ilaw, landas sa ating nilalakaran. Magtuturo ito paano tayo magpapalain ng Diyos, paano tayo lalago sa pananampalataya, at kung paano tayo magiging matagumpay. Ang sabi sa talata, good success. Hindi lang basta success, no? Good success. Ibig sabihin, may patutunguhan ang pagsunod sa Panginoon. At hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng hirap, pagod na ginawa natin habang nabubuhay. Sapagkat ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nakalilimot sa kanyang mga anak. Kaya itong ginagawa niyong pag-una sa Panginoon, alam ng Diyos na inuna niyo siya. At dahil inuna natin ang Panginoon, hindi tayo kailanman hiuhuli ng Panginoon upang sagutin ang ating mga panalangin. Ibibigay ng Diyos ang ating inihingi ayon sa kanyang mabuting puso, ayon sa kanyang kalooban. Kung meron kang karamdaman, sasagutin ng Diyos, pagagalingin ka niya. Na minsan, kung ikaw ay nagme-maintenance na, maaaring mabawasan ng Diyos ang maintenance mo dahil unti-unti kanyang pagagalingin. No? Ang gawin lang po natin, magtiwala sa ating Panginoon. Kung hindi kayo magkasundong mag-asawa, ipag-pray mo lang at magiging maayos ang inyong pagsasama. Kung hindi kayo magkasundong magkakapatid, tutulungan ng Diyos na iaayos ang iyong pamilya. Bakit? Sapagkat inuna natin ang Panginoon. Sapagkat kung inuna natin ang Panginoon, hindi natutulog ang Diyos para palaging makinig sa ating mga paglapit. Sana po naging pagpapala po sa inyo ang pag-aaral po natin ngayong gabi. At salamat po sa lahat ng mga nandito po ngayon, sa mga in-invite po namin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Salamat po, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ngayong gabi, tinuruan mo kami patungkol sa pag-una sa iyong kalooban, at nakita namin ang kahalagahan ng buhay ng meron nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, pagpalain ka ng Panginoon, at sa gabing ito, unahin ng Diyos na ibigay ang iyong pangangailangan upang makita mo kung ano ang kabutihang ibinibigay ng Panginoon sa pag-una sa Kanya.
At sa gabi ding ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, pwede kang manalangin sa Panginoon. Hingin natin ang iyong kahabagan ng Diyos at mapatawad ang iyong mga kasalanan. Kung nais mong gawin yan, pwede kang sumunod sa panalangin. Ang panalangin ay hindi nakapagliligtas, si Jesus po ang sa anyo ay magliligtas. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hugasan po ninyo ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking puso, Jesus. Pumasok at manahan sa aking puso bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Nanampalataya po ako sa iyong ginawa dun sa krus nung kayo namatay na buhay na muli pagkaraan ikatlong araw. Dahil diyan ako ay nagkaroon ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan, at binago mo at babaguhin mo ang aking buhay. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na ngayong gabi ay nakinig ng iyong pong salita. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. At pagpalain po tayo ng ating